Oops, panigurado kaya ka nandito kasi luma na video editor mo, no? Don't worry, tamang channel ang pinuntahan mo. Kaya wala na patumpik-tumpik pa. Let's go! Good day mga ka-MCs. Meron na naman akong ibibigay na sobrang makakatulong sa inyo. Bagay na bagay ito sa mga taong, una, nagsisimula pa lang sa digital industry. So in this channel, no, ito yung pinapoint ko rito yung mga inspiring editors natin dyan. Pangalawa, gusto mag-vlog pero walang magamit na video editor. Pangatlo, kung ikaw naman ay nagbi-business at gusto mong mag-vlog katulad ko, and at the same time, gusto mong ma-promote yung mga sarili mong products, kasi ang mahal-mahal ng marketing, di ba? Pero sa panahon natin ngayon guys, we can do it on our own. Ngayon, naghahanap ka ng video editor na latest at walang watermark. Tapos lightweight lang, hindi siya mabigat sa PC, no? Yung hindi yung magka-crush yung PC mo. Tamang-tamang channel yung pinuntahan nyo, kaya ano pang hinihintay natin? Simulan na natin to. Sa configuration mga ka-MCs, maaaring maiba yung setup pagdating sa ginagamit na operating system ng ating computer, no? Ngayon, kung ang gamit mo ay Windows 7, kung meron pa, gumagamit yan, Windows 8 and 10 operating system, wala kang magiging problema dito. I mean, additional na setup. Okay? Ngayon kasi, naka Windows 11 ako kung mapapansin nyo naman. So, sa Windows 11 kasi iba yung, tawag dito, iba yung setup niya. Kaya may additional. Pero unahin ko yung Windows 10 para makita nyo na wala siyang problema. And then sabihin ko kung kailan nagkaroon ng additional at hanggang saan lang yung parang Windows 10 and lower. Ngayon, para masimulan na natin siya, ang step 1 ng configuration natin ay dito sa search bar, i-type nyo lang yung virus. Ayan, automatic naman yung makikita nyo agad. So, click lang natin yan. So, sa Windows 10, ang unang-una mong gagalawin is the virus and threat protection. Pupunta ka na manage setting. Ganito rin ang gagawin sa 11. So, turn off mo yan. Pag natapos na yung sa real-time protection, and then next, sa firewall and network protection, may dalawa ka dyan na iti-turn off. Una, yung private. Okay? Pangalawa naman is yung public naman. Sa public, ganun din ang gagawin mo. Simula dito hanggang dito, ayan na yung kahit anong klaseng Windows, ayan na yun. Puntahan nyo muna yung file kung saan nyo siya sinave. Then right click. Click nyo tong WinRAR kung meron kayo nyan sa Win11. Meron naman yung pare-parehas. And then extract here. So yun guys, dito mayroong password. Tapusin nyo po yung video mga ka-MCs para makuha nyo yung password. Kapag na-extract nyo na siya, ito na yung lalabas doon. Okay? So ayan na siya. So para mapunta na natin yan, click lang natin to. Ayan. So click lang natin to. Ito dapat yung makita nyo yung file. And then double click lang natin ito. Wala na tong cut dito. Double click lang natin yan. Okay? So waiting lang tayo. Ayan, lumabas na. So pag click nyo yan, dapat lumabas to. So i-click nyo lang yung yes. Pero depende kung anong language ginagamit nyo. Ayan. So this time, English yung pipiliin natin. So okay lang natin yan. And then magsisimula na installation. So nagdilim, ibig sabihin yan, kailangan natin click yung yes. Okay. So ayan na. Welcome to Wondershare Filmoras 14. So click next lang. And then click I have read and accept the agreement. And then next lang guys. Ayan. So waiting na lang tayo sa installation. Wala nang cut to para goods na tayo. Hindi ko yan ikakat guys. So yun guys, tapos na. Okay? Tapos na installation. Waiting na lang pala. Ayan, nag-open siya. Automatic yan guys, mag-open yan. Don't worry. So, ito kasi yun automatic nakaklik siya. So, unclick nyo lang and then launch. Ayan na. So, optional lang to guys kung mga ka-MCs, kung gusto nyo muna explore, wala namang problema. So, ayan na, opening na yung Wondershare Filmora natin. Guys, nga pala, take note lang, huwag kayo magla-login. Okay? Okay, huwag kayo magla-login kahit anong mangyari. Basta huwag kayo mag-login. Kasi tawag dito, babalik tayo dun sa una nating mga configuration. So, start mo lang yan, and then end, huwag kayo magla-login dyan. Okay, close nyo lang yan, and then, ayan na, good to go na yan. So dito, kapag ganito pa lang, wala pang activation, meron kayong 3 days dito para magamit nyo siya ng walang watermark. Pero after 3 days, tawag dito, magagamit nyo pa rin siya for pero yun nga lang, meron na siyang watermark. So, ayan na yun guys. Kung gusto nyo explore muna bago mag-activate, it's up to you guys. So this time, yan na yun, i-activate na natin siya. Okay? Close lang yung project, and then, balik kayo dito sa folder na to na Filmora version 14, and then click nyo tong crack. Okay? And then, control, click nyo lang yung control plus A. Okay, tapos i-click nyo tong readme. Okay, kasi hindi natin yan isasama. So pag okay na yan, i-hold nyo pa rin yung control, and then click nyo yung C. So ibig sabihin yan, ika-copy na natin siya. Or pwede naman pa ganito guys kung hindi kayo sanay. Ayan copy, control C. So yan. So pag okay na yan guys, hide nyo muna to, or pwede naman itabi na lang. Sige, hide na lang natin. So nakita nyo, diba, nagkaroon siya ng icon na Wondershare Filmora 14. So i-right click natin yan. Click muna natin, and then right click, and then click nyo tong open file location. So pag nandito na kayo guys,
Hindi pa yun dyan Pupunta kayo dito sa 14.0.11.9772 na folder name. Then click nyo yan. And pag nandito na kayo, ipipaste nyo na dyan yung kinapin natin from dun sa isang folder na crack. So, ipaste lang natin dyan and then click nyo tong replace file in this destination. Ano daw? Ayan, click lang natin yan. So, all goods na yan. And then, i-close na natin yan. And mag-sample na tayo. Ayan, di ba kung napansin nyo, dito na guys yung sinasabi kong additional setup. Okay? Kung napansin nyo, ito, tawag dito, nawala. No? So mga susunod, pag di nyo na setup, magkakaroon kayo ng problema kada open nyo na yan. Hindi na siya mag-open na tama, kaya solve natin yan. So pumunta lang yan dito sa virus and threat protection. Ito yung additional setup ng Windows 11. So punta lang tayo sa protection history. And then, punta tayo ng filters and click yung quarantine. Di ba? Kasi nga, yung parang mga, hindi naman totally siya virus or malware. Dito kasi, parang sa Microsoft kasi pag, hindi, siguro, hindi ko alam, baka pag di nila gawa, automatic virus. May lang, hindi ko lang sure. Pero yun yung nangyayari. Okay, so gagawin lang natin, ulit. Ang gagawin lang natin guys, click lang natin yung naka-high, and then click nyo yung yes. So pag click nyo ng yes, click nyo lang tong action and then restore. Then click yes ulit. So ganun lang din dito sa pangalawa, ayan, kung pansin nyo, restore na siya. Okay. Ayan, so ito, iba naman to Pero sige, restore na rin natin. Pero alam ko naka-restore na to Sa iba kasi to sa iba ko ginamit. Na-quarantine din siya. So, ayun guys, make sure nyo lang na naka-restore na yan. So, pag goods na yan, okay na tayo dyan. So, i-open na ulit natin to. Dapat wala na lalabas dito. Hoping. Sana wala. So, yun, wala na lumabas yung virus. Kasi na-restore na natin. So, every time na i-run yung program, ni-run kasi yun yung file na yun. And, di ba nga parang iniisip na malware ata. So, which is hindi naman. Okay, so click lang natin yung new project. So yan, so kayo nang bahala dyan, mag next kayo, click kayo ng new project, it's up to you guys. So that's it. Mga ka-MCs, activated na yung Filmora nyo. So ito lang ang tatandaan, huwag na huwag maglalagin or else uulitin nyo yung process ng activation and worse kung di na siya mag-work. So kung may mga na-encounter man po kayo na error, please comment down below, tutulungan ko po kayo. And also, kung maging successful naman po and sa tingin nyo natulungan ko naman kayo, please do subscribe din po. And yun lang po, watch nyo and subscribe. Maraming salamat po. Follow us on Facebook and YouTube for more updates.